Marami ang nagsasabi na ang bundok na ito ay puno ng kwento ng nakaraan. Nakakambal daw ito ng Isla de Gato. Kaya may makikita kang mga seashells at mga halaman na sa dagat mo lang makita. May mga nagsasabi na noong unang panahon, kapag may ikakasal daw ng mag-asawa dito, ay nanghiram lang sila ng mga gamit sa mga ermitanyong nakatira dito. May mga nagsasabi rin daw na may tunnel daw ito papuntang Isla Zapatos. Kaya tuwing Semana Santa ay maraming namamangha sa bundok na ito. Maraming pumupunta para akyatin ang tuktok ng bundok. Kaya naman, susubukan din namin akyatin ang bundok na ito at matulog ng isang gabi sa kuweba dito para malaman din namin kung delikado nga ba matulog sa kuwebang ito o hindi. Kaya tara, samahan nyo kami sa kakaibang adventure namin na ito. Let's go! Para marating namin ang misteryosong bundok na ito ay kailangan naming bumiyahe ng mga 1 oras din. Yan, so andito na tayo sa Batungan. Malapit na tayo sa Batungan Cave. Dito sa Batungan, napakalawak ng sakahan nila dito mga tol. Kita mo naman, masigilid mga sakahan yan. Malapit na tayo, mga 15 minutes. Nasa Batungan Cave na tayo, no? Let's go! Yan mga tol, nandito na tayo sa Palapay. Palapay. Kakaliwa na tayo dito. Yan. Ito yung papusok sa Batungan Cave. Pagdating namin sa lugar ay agad kami nagpaalam sa mga nakatira malapit dito. Mayo boss. Mayo na hapon. Inan, kamo din nag-ano, kay masakatani kami da sa Batungan. Da ba sa Batungan Cave? Diretso lang po ko. Kamo? Ano mataano daw kung may ano na inada, may hagdanan na. Napagkasunduan nga namin ni Kuya Mau na sasamahan niya kami sa pag-akyat dahil hindi namin kabisado ang daan at medyo delikado na raw ang mga hagdan. At nagsimula na nga kaming umakyat, mapapansin mo kaagad ang matirik na daan pataas at matutulis na mga bato. Ilang bili na natin ng gamit. Yan, tabi-tabi lang. Iniwan muna namin ang mga gamit namin sa kuwebang ito para umakyat pa sa taas. So, yan yung ano, nandito na kami sa taas. Delikado dito, mag-ingat-ingat kayo kay ilang ano lang oh. Pwede kayo dyan mahulog, buyag. Tapos ito yung sinasabi nila na puno na ano, sa mga pangdagat tumutubo. So ito yung mga daanan. Yan o. Punta doon sa taas. Matulis ang bato. Yun, papunta pa doon. May mga hagdan din na nakalagay dito na kailangan palitan dahil medyo luma na at delikado. Sige. Dahan. Tapos ito yung ano, hagdanan. Okay pa man. Tapos yun. Yan na yung view. Sa taas. Ito nga lang. Dahan. Sige. Yan. Sito, ay manda? Bro. Ito yung daanan nila. Mga ano lang na kahoy. Sige. Woohoo! Tapos dito may kuweba dito. Ito. Ito pangalawang kuweba mga tolo. Stay. Mga basura. Medyo nakakalungkot lang dahil kahit saan may naiiwang basura sa kuwebang to. Tinatawag nila na ano boss? Kalabasa. Kalabasa daw mga tol. Dito na rin namin nakita ang mga shells at mga punong kahoy na hindi namin alam kung normal mo ba itong makikita sa bundok na ito. Kaya sinasabi nila na engkantado ang bundok na ito dahil daw dapat nasa dagat ito kasama ng Isla de Gato. Dito na kami sa taas. Ito mga halaman, no? Yan. Ito yung mga halaman na tumutubo dito.
Yan, malapit na. Tapos tingnan nyo yung mga ano dito. Ito, mga bato. Medyo matatalim siya. Yan, di ba? May nag-aagiman dito. Dito, kinikwento sa amin ni Kuya na may mga ahas daw na nakatira sa bundok na to. Anong ahas? Magkal? May kubra. Amo? Delikado. May mga ahas pala digdi? Na yan. Oo. Meron pa isang liko. Malapit na tayo. Ano kaya? At narating na rin namin ang tuktok. So, andito na nga tayo sa taas mga boss. Ay, saan na kami sa taas? Napakagandang tingnan dahil nasa taas ka at nakikita mo ang mga sakahan, mga bahay at kabundukan. Di na rin kami tumagal sa taas, kaya bumaba na kaagad kami. Minsan mas mahirap pa yung pababa kaysa sa paakyat. So ito na yung daanan. So ingat-ingat lang pababa mga tol, ano, pagpupunta kayo dito. Yan, delicates mga boss. Ingat lang. Steep talaga to mga boss. So dapat matibay ang loob nyo dito ha. Tapos syempre dapat ingat. Papalitan naman siguro to. O i-repair nila yung mga ano. Yun o. Yan. Sobrang liit lang ng daanan na to at sa gilid, bangin na. Oh, may pera pa oh. May 20 pesos pa oh. Hindi, ibalik mo dyan. Hindi atin yan. Ibalik lang natin. Baka tabi-tabi lang po. Yun ang daanan, no? Dahan-dahan lang po, no? So dito kung ayaw nyong dumaan sa hagdan, may daanan dito, oh. Yan, parang maliit siya na tunnel. So yung iba dyan dumadaan. Pero tayo dito tayo sa hagdanan. Yan, baba pa tayo. At iniwan na nga kami ni Kuya Mau, kaya kaming dalawa na lang sa loob ng kuweba. Yan si Kuya Mau, iwan na tayo ni Kuya Mau. Tapos mag-isa na lang. Kaming dalawa na lang dito sa bukid. Ay sa kuweba. Ngunit maya't maya lang, may mga taong umakyat din sa kuweba. Kaya ako nagulat. Bakit may Dahil mahaba pa naman ang oras, ay nag-ikot-ikot muna kami sa loob ng kuwebang to. Ano pangalan nyo, Busing? Ban. Ha? Ban. Ban. Yan, si Kuya Ban. Taga Batungan ka man po, ano? Taga Mandaon man ako. Mr. Toads. Mamangha ka talaga sa kuwebang to dahil napakarami ng butas na hindi mo alam kung saan ang dulo. Karadlo ka nung, tabi-tabi lang po. Nagagarugid lakbag ako. Ay, karadlo. Yun. So sabi nila ito daw yung may tunnel daw dito papuntang Sapatos. Yun ang sinasabi nila. Yan no. Pero wala pa nakababa daw. Kuya, delikado ano? Base kung Kung base di makabalik pag lusat. Sigurado. Sa din daw na sa karadlo. Hindi mo paniki oh. Gani oh, may mga paniki oh. Yun oh, mga paniki mga boss. Mata ano daw diri kung gabi ano. Umalis na nga silang madam at kaming dalawa na naman ang naiwan sa kuweba. Kaya nag-set up kaagad kami ng aming tent. Oh yeah, oh yeah. Hot in the club, in love with the dub. Active, yeah, I'm free like a dove. In love with the bass, in love with the sob, in love So with the nakaset energy. up na kami ng tent. Yan na yung tutulugan namin. I-snack muna kami. Kunting snackan.
kasi nagugutom na po kami. So mga boss, matulog muna kami. Salamat, sana patuloy nyo pong suportahan si Mr. Toads para marami tayong magawang video dito sa Masbate, no? At pagkatapos nga namin magpahinga ay naisipan namin libutin ang bundok na to. So susubukan namin mga boss akyatin yung kuweba na yan, ay yung daan pataas. Kahit dyan lang kami banda sa unahan. Ito may mga butas-butas. Laka, pati diri may basura. Yun o, makikita yun. Ay, dami daddy. Daming paniki. Sabi ko, babagin tayo na. Una siguro tayo mag-flashlight mga boss kasi na-disturbo yung mga paniki. Eh mga boss, so, ito yung altar. Gusto sana namin wala naman kaming dalang kandila. So maghagis na lang kami ng coins. Tapos may candy ako dito. Para magpapaalam lang namin na makikitulog kami dito sa kuweba. So tabi-tabi po, makikitulog lang po sana kami sa kuweba. Ito din po. Nagbalik ang candy. Dapat seryoso. Doon yung kuweba. Diyan yung tahanan natin mamayang gabi. Tapos mag-ikot-ikot tayo dito sa baba. So andito kami sa kabila na pagkabila parte ng Oh, tapos ito yung nakikita namin dito. Parang kuweba na naman. Grabe. Yay, may butas. Tabi-tabi lang po. Ito may butas oh. Saan kaya papunta yan? Dito, medyo nagtaka kami sa mga handprints na to dahil kadalasan ang mga sinaunang tao lang ang gumagawa nito. Oh, ito yung mga lupa dito. Tapos may brief talaga, hindi ako makamove on sa brief. Medyo nakakatakot nga ang mga nadiscover namin, kaya pumunta na lang muna kami sa palayan para magkape at manood ng sunset. Dito kami sa parang irrigation nila system. Nandyan yung palayan. Magsa-sunset na. Yan, kakape tayo dito. Kape. Tapos ang sunset na. Ito kami nagpangalas 12 guys. Medyo magutom na talaga. Habang nagkakape nga kami, may mga pumuntang kabataan sa amin para makipagkwentuhan. Ito na may dabok na kita. Tapos uwi na kami sa aming bahay. Yan sa kuweba. Time check, alas 6:12. Nakaset up na po kami ng tent dito. Medyo madilim na po dito. Natakot kami medyo. Kasi sobrang dilim na po. Yan na yung kuweba kanina. At sumapit na nga ang gabi. Dito na nagsisimula ang totoong challenge. So, nahiya kami sa mga sa mga paniki dito. Nadidisturbo namin yung nila, yung tahanan nila Yun para hindi sila mapakali kasi may bisita dito sa tahanan nila. So pasensya na po, pasensya na. Time check 6:42 at magpapakulo tayo ng tubig. Tapos initin namin yung pagkain. So yung ulam natin is prito lang. Tapos kanin. Nagbaon lang po kami. Kasi wala pa tayong budget pang bili ng ulam. Oh, the best to. So nagluto tayo ng noodles para makahigop tayo ng sabaw. Ay, makahigop rin tayo ng sabaw. Wow. Pagkatapos nga namin kumain ay nagpahinga muna kami ng konti nang bigla na lang kami nagulat dahil may mga taong umakyat sa kuweba. Ito pala nagagina motor at lang. Akala namin kung sino na, yun pala ay chinek lang kami kung kamusta nga ba ang sitwasyon namin sa kuweba. So yun mga tol, so may bumisita dito sa amin na si Mark Ripolio. Ropa.
Mark Trupa. So binisita kami dito kasi mga bata kanina. So yung bahay nila andon. So tiningnan kami dito kung taga-saan kami o ano. So yun, mabait naman, maganda naman yung usapan. Sabi niya nga lang mag-ingat lang daw. Tsaka safe naman dito. Para at least alam nila, no? Pagka nagka-camping kayo, at least alam ng ano yung mga karating na bahay para in case man, 'di ba? Kung may mangyari o ano, at least may iba na nakakaalam. So alas 8 na. So medyo naantok na kami kasi pagod kami sa ano, sa pag-akyat kanina. So matulog na kami at gigisingin na lang namin kung mamaya kung ano, kung may ibang disturbances. So sana safe lang tayo dito, safe lang sa pag-camping natin. So good night sa inyo mga tol. Halos alas 12 na nga kami nakatulog dahil sobrang ingay ng mga paniki at para bang may lumilipad na malaking ibon. Napakaingay ng mga paniki. At sumikat na rin ang araw. Akala namin katapusan na. Good morning. Buhay pa kami. Yun pala ay simula pa lang ng bagong umaga. So yun mga tol, wala na kaming tubig. Ayusin na namin yung mga gamit namin, tapos uwi na kami. Maraming salamat po sa panonood. Ang kuwebang to ang nagsilbing tahanan namin sa loob ng isang gabi. Hindi naman talaga nakakatakot, basta wag lang kayo mag-isip ng kung ano. Nagbalik ang candy. Sa katunayan nga ay nagsilbi pa itong tahanan sa mga ninuno natin noong unang panahon. So kinukuha na lang namin yung ibang basura namin. Mag-ingat lang po tayo pag-akyat sa taas at kunting mensahe lang po sa mga akyat dito na sana magtulungan po tayo para i-preserve ang mga ganitong lugar sa atin. Tahanan po ito ng iba't ibang hayop. Huwag po sana tayong magkalat at magbandal sa kuwebang to para naman sa ganun ay masaksihan din ng mga anak natin ang ganda ng lugar na ito. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo ngayong Semana Santa. Peace! Like, share, and subscribe. Follow yung Facebook natin. Bye!